Welcome sa Anli Kaalaman. Taong 1880, ayon sa isang general ng US Army na si William Sherman, ang giyera ay impyerno. Ilang kataga para ilarawan ng mga kamatayan, pagkasira, lumilipad na mga bala galing sa baril at kanyon, ang mga iyak at hinagpis ng mga kaanak ng mga sundalo na sumabak dito. Sigaw ng kamatayan. Tanging impyerno lang ang pwede nating maisip sa mga ganitong eksena. Kung ikukumpara natin ang giyera sa impyerno, pues ang tagpo o labanan sa Ramri Island ay siguradong ang nasa pinakaibuturan ng impyerno at ang pinakanakakilabot na tagpo sa lahat ng giyera. Kinikilala sa tawag na Ramri Massacre dahil sa kadahilan ng malalaman mo mamaya. Ang labanan sa Ramri Island ay maliit na sagupaan lamang na naganap sa dulo ng Burma Campaign sa mga huling taon ng World War II. Nasa 1,000 sundalo ang nasawi sa tagpo at maliit lamang ito kumpara sa ibang labanan sa ibang lugar noong World War II, pero hindi dahil sa dami ng namatay. Kung bakit sobrang nakakatakot na naganap sa islang ito. Dahil ito sa tunay na nangyari. Dahil ang mga sundalo sa Ramri Island ay hindi napatay dahil sa bala o bomba o kanyon. Sila ay inubos at pinagpiestahan ng mga malalaking saltwater crocodile. So ito nga pala ang nakakatakot na kwento ng Ramri Island Massacre, ang pinakanakamamatay na animal attack sa mga tao base sa kasaysayan. Pero teka lang, panoorin mo hanggang sa huli dahil meron itong malaking big twist. Malaki na, big pa. Bago pa magsimula ang pangalawang digmaang pandaigdig, ang Burma, na ngayon ay kilala bilang Myanmar, ay bahagi ng impyerno ng British. Pero napalaya sila ng mga Hapon taong 1942 na tinawag nilang Burma Campaign. 3 taon ang nakalipas at patapos na ang gera, kung saan ang mga Hapon ay natatalo na sa labanan sa Pasipiko. Sinimulan na ng Allies na kontrolin muli ang dating kolonya ng mga British at yun nga ay ang Burma. Una nilang babawiin ang Kapitolyo ng Rangoon na tinatawag naman ng Allies na Operation Dracula. So yun nga, para masakop ang Kapitolyo ng Rangoon, kailangan nila ng base para pagsimulan at paghandaan nila bago sumugod sa mismong Kapitolyo. Ang Ramri Island ay medyo malapit sa Rangoon, kaya naman ito ang napili nila dahil perpekto din ang pwesto nito para sa kanilang operasyon. Umpisa pa lang ng laban, lamang na kaagad ang Allies dahil kokonti lang ang Hapon sa islang iyon. Nasa 6 na Allies kada isang Hapon ang naglalaban. Dahil nga lamang ang Allies sa tagpong ito, napipilitan na umatras ngayon ang mga Hapon sa dulo ng isla. Sa puntong ito, kahit na hindi pa basta-basta sumusuko, ang mga Hapon ay wala silang pagpipilian, kundi ang umatras kaysa maubos sa kamay ng mga kalaban. Dahil dito, ang general ng mga Hapon na si Kanichi Nagasawa ay kailangan gumawa ng mabigat na desisyon. Kadalasan sa ganitong sitwasyon, kung iba-iba lang ang general nila, iwawagayway na lang talaga nila ang white flag para sumuko. Pero sa pagkakataong ito, pinangako ng mga Hapon na mas gusto pa nilang mamatay ng lumalaban kaysa harapin ang kahihiyan ng pagsuko. Yun nga lang, meron pa silang pangatlong pagpipilian sa sitwasyon nila ngayon. At yun ay ang pagtakas. Kapag nagawa kasi nilang matawid ang mainland ng Burma, makakasama nila ang natitirang malaki pang hukbo ng mga Hapon na naghihintay doon. Yun nga lang, medyo tagilid lang ang plano na ito dahil sa pagitan ng Nagasara at ng sinasabi nga na mainland ay isang malawak na mangrove swamp o yung bakawan na tinatawag dito sa Pinas. Para itong isang malaking maze na punong-puno ng punong kahoy at wala kang ibang tatapakan kundi malalim na putikan. O kaya naman minsan ay mataas ang tubig, depende kung high tide. Ang daanan na ito ay pinamumugaran ng mga lamok na may dalang dengue at malaria, mga makakamandag na scorpions at gamba, at higit sa lahat, bahay ito ng mga naglalakihang saltwater crocodile. Kaya sa sumatotal, hindi kagandahang plano ito. Sobrang delikado dito na siguradong hindi mangangahas na pasukin ng mga Allies ang loob ng bakawan na ito. Kaya naman buwan ng Pebrero, umalis na ang mga Hapon at dumako na papunta nga sa nasabing bakawan. At karamihan sa kanila ay hindi na makakaabot sa dulo nito. Ang mga saltwater crocodile ay mga ambush predator. Matyaga sila naghihintay ng ilang oras para sa kanilang pagkain. At sa kabila ng laki nito, kaya nilang magmukhang invisible kahit pa mababaw lang ang tubig. Kapag may naramdaman silang malinamnam na gumagalaw, susunggab sila mula sa puti para kagatin ang biktima na may lakas na 3,700 pounds per square inch. Halos 4 na beses na mas malakas yan kaysa sa leon.
Matapos kanilang makagat, gagawin na ng buhaya ang kanilang signature move na para bang SS sa ML na kung tawagin ay death roll. Dudurugin at pagpipira-pirasuhin nila ang kahit na ano pa na nasa loob ng bunganga nila. Huli na, sabi ni Skasta. Ang mga sundalo Hapon ay pumasok sa mangrove swamp ng Ramri Island na siguradong mga wala sa kondisyon. Ilang linggo na silang lumalaban sa mga allies at karamihan dito ay may sakit o may injury. Sa madaling salita, wala silang kalaban-laban sa kung anumang naghihintay sa kanila. Ang mga buhaya ay nag-hunt sa gabi at ang mga sundalo ay parang isa-isang pinipitas mula sa putik. Isipin mo na lang kung gaano kasaklap ang inabot nila, na tipong naglalakad ka lang at kakapiraso ang nakikita dahil sa buwan ka lang umaasa. Tapos biglang may susunggab sa'yo na hayop na may sapat na laki para lamunin ka ng buo. Yung mga nakawitness sa pangyayaring ito ay sinulat ang mga naganap base sa nakita nila, at ang isang journalist na si Bruce Wright ay sumulat ng isang libro base sa sinabi ng mga witness sa nangyari. Ito ay pinamagatang Wildlife Sketches Near and Far, at ang mga nakasulat dito ay sadyang nakakakilabot. Ang gabing iyon ay ang pinakabangungot ng mga Hapong sundalo. Ang mga tunog ng baril na nagkalat sa maitim na sapa kasama ng mga sigaw ng mga lalaki na dinudurog sa panga ng malalaking buhaya, at ang nakakakilabot na mga tunog ng mga buhaya na walang awang pumapatay para lamang makakain. Pagsapit ng umaga, dumating ang mga vultures para iligpit ang mga tira-tira o naiwan ng mga buhaya. Sa bilang ng nasa 1,000 sundalong Hapon na pumasok sa bakawan ng Ramri Island, tanging 20 lamang ang natirang buhay. Ang sinulat ni Bruce ay ang accurate na summary ng istorya na naganap sa islang iyon. Makikita mo yan sa iba pang libro, mga dokumentary, mga podcast at kahit pa sa ibang YouTube channel. Sa loob ng ilang dekada, ang labanan sa Ramri Island ay nanalo pa nga ng Guinness World Record ng animal attack with the most human fatalities in history. Subalit, netong mga nakaraang taon lamang, ang mga historian at herpetologists, yan yung mga eksperto pagdating sa mga reptiles. So parehong ang mga historian at herpetologists ay nagsimulang questionin kung totoo nga ba o naganap nga ba ang nakakakilabot na kwentong ito. Eto, malapit na tayo sa twist, kaya kapit lang at mag-like muna. Kasi nga naman yung mga ganito ay parang makikita mo lamang o mapapanood mo lang talaga sa mga palabas ng sinihan. Kaya naman, ano ba talaga ang nangyari 80 taon na ang nakakalipas? Pwes tignan muna natin ang kalaban sa kwento, ang saltwater crocs. Sila ang pinakamalaking reptile sa buong mundo. Common knowledge na yan. Pero karamihan sa atin ay walang ideya kung gaano nga ba kalaki ang inaabot ng mga buhaya na ito kapag nasa wild at malayo sila sa mga pakialamerong tao. Kaya nilang umabot ng nasa 7 metro ang haba at titimbang sila ng nasa 2,000 kilo. Sa madaling salita, isa itong hayop na mas mahaba pa sa giraffe kapag pahabaan lang ang usapan. At ang timbang nito ay katumbas ng 4 na malalaking grizzly bear. Dahil sa kanilang laki at sobrang agresyon, dagdag pa dyan ang kanilang kamanghamanghang talino. Ang mga buhaya na ito ay ang undisputed na apex predator sa kahit na anong lugar kung saan man sila nakatira. Sa madaling sabi, isa sila sa mga pinakadelikadong hayop sa balat ng lupa. Makakakita ka ng mga video ng mga taong lumalangoy kasama ang mga pating, pero walang pupunta sa tubig kasama ang isang malaking saltwater crocodile. Sa kabila ng katotohanan na ang mga saltwater crocodile ay nakatira malayo sa ating mga tao, sila pa rin ang dahilan sa maraming namamatay na tao dahil sa hayop kada taon. Labas ang lamok. Kaya dahil sa lumuso nga ang mga sundalo sa swamp ng Ramri Island, napakalaki ng tsansa na nakain nga ang mga sundalo na medyo nakalapit sa mga buhayang ito. Pero ito ang kakaiba. Ayon sa kwento na napasa sa buong kasaysayan, nasa 900 sundalo ang pinatay ng buhay sa loob lang ng ilang araw. Yun nga lang, yung mga ganong eksena ay magiging posible lamang sa isang swamp kung ito ay binabahayan ng libu-libong fully grown o malalaking buhaya. Subalit sa lugar na iyon, sa swamp ng Ramri, walang sapat na food supply, lalo na ang espasyo para suportahan ang ganong karami na buhaya. Sa madaling salita, ang kwento ng Crocodile Massacre sa Ramri Island ay isang ecological impossibility. Isang alamat base sa kwentong militar na pinasa-pasa sa loob ng mahabang panahon. Tama ka, iba talaga ang nagagawa ng chismis. Marami namang gumagawa ng kwento sa loob ng ilang dekada, pero iisa lamang halos ang source nila. Yun ay ang sinulat ni Bruce Wright. Napansin din ng mga eksperto na may kakaiba sa mga sulat o libro ni Bruce.
Halos lahat ng sinusulat niya ay base sa kanyang nakikita, maliban lamang sa Ramri Massacre. Dahil wala naman talaga siya doon nung nangyari ang Ramri Massacre. Kinuha lang niya ang mga kwento sa ilang nakaligtas na sundalo na maaaring naging sobrang OA na sa pagkukwento dahil sa trauma o dahil sa sinapit nila sa islang iyon. Pero meron pang interesante sa sinulat ni Bruce Wright. Wala naman siyang sinabi sa libro niya na mga buaya ang pumatay sa 1,000 sundalo sa isla. Sinabi lang niya na 1,000 ang pumasok sa swamp at 20 na lamang ang nakalabas. Dahil makikita naman natin na marami pang delikadong bagay ang naghihintay sa mga sundalong Hapon sa swamp na iyon. Kasama dito ang mga tropical diseases at mga makakamandag na ahas sa mga sanga ng puno. O baka naman mas delikado pa nga ang kanilang kondisyon, nangihina na, tapos ang putik sa mangrove na iyon ay sobrang lalim. Maaari silang mastak o malubog na lang dahil sa sobrang panghihina. Wala rin silang food supply at ang tubig nila ay hindi rin ligtas inumin. Hindi pa dyan kasama ang mga alis na nakabangka at nagpapatrol sa lugar na siguradong babaril na lamang sa kahit na sinong Hapon na makikita nila. At ito pa ang isa. Base sa military record, hindi naman talaga 900 ang namatay sa swamp na yon dahil nasa 500 sa kanila ay nakalabas ng buhay at nakasama pa ng ibang hukbo ng mga Hapon. Ibang-iba kumpara sa kwento na pinaniniwalaan ng mga tao. So nasa 500 lamang ang namatay sa loob ng 6 na linggong pakikipaglaban sa loob ng isla ng Ramri. Siguradong may sawing palad na nakain ng mga buhaya sa 500 na yon, pero siguradong mas mababa ang bilang kumpara sa mga pinaniniwalaan ng mga tao. Dahil base sa military record, karamihan sa mga nasawing sundalong Hapon sa lugar na iyon ay namatay sa pagkalunod at dahil na rin sa baril ng mga kalaban. Marahil kinakain ng mga buhaya ang mga bangkay kung mayroong pagkakataon. At yung totoo, hindi na natin malalaman pa ang tunay na bilang dahil gaya nga ni Bruce Wright na nagsimula ng lahat ng pagtatalong ito. Wala tayo doon sa lugar para malaman natin ang nangyari. Yung mga nakaligtas naman sa pangyayaring yon ay maaaring pumanaw na rin. At kung sakaling may buhay pa sa kanila, sana mag-comment siya sa video na ito. Yung mga nasa labas ng bakawan ay walang makikita at yung mga nasa loob ay siguradong dinala na sa hukay nila ang buong pangyayari. Salamat sa panonood at pak-share na lang. Salamat.